Actually, na-realize ko na hindi na lang to basta hobby. Nung naghahanap na kami ng place para kung saan itatayo, yung naglilikom na ako ng funds para maging possible yung facility na to. In the first place talaga, ang purpose pa rin niya is maging training grounds namin. Para lang maging exclusive, maging anytime na gusto namin maglaro or mag-training, meron kaming court na magagamit. Wala, ang laking bagay lang na na-consider ko siyang hobby and then it grew into something else. So, grabe yung redirection nung nangyari. Ngayon, okay na. Kilala na yung playhouse dito sa lugar namin. Nagsimula talaga lahat nung time na sobrang nalalakihan na ako sa sarili ko. Tapos parang sobrang pakiramdam ko, hindi na ako in shape. Doon talaga nagsimula lahat. Tapos may nakita kaming court sa loob ng isang mall na malapit lang sa amin. So, tinry namin magkakaibigan. Bilang may idea ako kung paano mag-tennis dahil na-try ko siya before, sabi ko, dahil marunong ako mag-tennis or na-try ko mag-tennis before, madali kong madodominate yung sport na yan. Baka may chance ako mag-Olympics pag nagkaroon ng time na may pickleball na sa Olympics. So, sabi ko, tuloy-tuloy ko. Baka ako yung maging #1 sa Pilipinas. So, ayun na, hanggang sa, ito na siya ngayon. Bago magkaroon ng Playhouse Pickleball, isa akong food content creator and at the same time, pickleball enjoyer. At kaya siya naging business kasi wala lang, simula pagkabata ko, parang para sa akin, isa sa pinakamadaling bagay na inegosyo, yung bagay na nai-enjoy mo rin. Kasi alam mo kung ano yung gugustuhin at hihilingin ng mga clients mo or ng mga katulad mong enjoyer ng sport. So, yun yung naging basihan ko kung paano mag-start ng business. And nai-enjoy mo yung business mo, walang dahilan para hindi mo siya hayaang mag-grow. Ganun. So, yun talaga yung naging motivation nun at yun talaga yung naging dahilan kung bakit naging business siya. So, actually, nung una, medyo hindi pa rin naman sure, no? So lahat naman ng business, kung mag-invest ka, alamin mo muna lahat, like saan yung location, ano yung business model. And then, ayun, nung na-explain sa akin din, na ang pickleball ay parang rising sports pa lang dito sa Pilipinas, kung titingnan talaga natin. And based dun sa location na piniresent sa amin is wala pang masyadong pickleball court, pero ang traffic naman ay mataas. So, hindi na kami nagdalawang isip na mag-invest din dahil sa business model na pinakita, #1, demand ng court dito sa Pilipinas since bago pa nga lang sila, no? Bagong sports and halos lahat ng taga rito sa lugar na to kung saan nakatayo yung ating negosyo ay dumadayo pa sa ibang court. So, nung naging okay na lahat, nung na-present ng maayos, maganda presentation, na pakita lahat ng kailangan, nasagot lahat ng tanong na kailangan sagutin, aprobado, no? So, na-introduce ako sa pickleball sa pamamagitan ng mga friends ko at yung isa kong friend na kagawad. Tapos nga, nag-site visit siya kasi may isa siyang nasasakupan na lugar na nagpatayo ng pickleball court. Tapos, nung time na binisit niya yung place, kasama ako. At doon na-intriga ako sa pickleball. At sobrang nagustuhan ko nung first time ko na-try kasi sobrang saya niya, sobrang dali niyang matutunan. At sobrang engaging yung sport. Sobrang interactive. Mula pagkabata ko, yun talaga yung mga sport na nai-enjoy ko, yung very interactive. Kaya madali siyang napalapit sa puso ko. Ang dali niyang matutunan, ang dali niyang enjoyin. At yung mga tao sa pickleball, sobrang fun and ano din sila. And very sociable. Very socializers. So,
So ang nagustuhan ko dito sa Playhouse Pickle Court or kahit din sa mismong Playhouse Pickle natin is first of all the community. Kasi isa sa mga pinaka nakaka-hook talaga sa pickleball is the community itself. Unlike sa other sports na kapag talo ka, bad trip ka, alam mo yun, even though competitive yung games, sometimes nagtatawanan ko rin kayo kahit talo kayo, especially kapag may mga magagandang shots. Alam mo yung mga unexpected shots, nagtatawanan, nagpapalakpakan, nagsisigawan pa kayo. Ayun, at the same time, yung surfaces ng court natin dito, sobrang standard talaga niya. Bagong renovation siya, so sobrang ganda talaga niya, standard court siya. So yun guys, I'm Carol and today andito tayo sa Playhouse Pickle dahil nagpi-pickleball tayo. Actually guys, yung first na pinaka-experience ko talaga dito sa pickleball, hindi talaga ako marunong as in wala akong idea kung bakit ako maglalaro ng pickleball. Kahit anong sports, wala ako actually. Pero ngayon, parang 6 months ko na itong naglalaro dito. And bakit ba ako na-hook sa pickleball? Actually, hindi lang naman siya dahil pinagpapawisan ako or exercise ko to. Pinaka nagustuhan ko talaga is siguro nakakamit ako ng iba't ibang tao. Like, iba't ibang kind lang. Like, parang mga nagtatrabaho, like influencer. Like, sobrang iba-iba. Minsan nga nagkakaroon pa ako dito ng friends na hindi ko ina-expect na maging friends ko. Like, parang sa society kasi ng influencer, parang nakakahiya if meron ako mamimit na ibang influencer. And dito sa pickleball, doon ko na-feel na parang, hala, ganun pala kadali dito, makakilala ng iba't ibang klaseng tao. Unang-una sa lahat, in words, sobrang dali niyang gawin. Sa idea, sa imagination, sobrang dali na paggawa tayo nito. Tapos dyan na pupunta yung mga tao. Maglalaro na tayo hanggang gabi, hanggang madaling araw, ganun. Pero hindi. Kailangan mo ng visibility, kailangan mo ng matinding planning, target market, kailangan yung target market mo very specific para alam mo kung ano yung magiging mission and vision mo eh. And also, kailangan mo ng funds. Yung funds na gagamitin mo para dito, hindi madali. Hindi siya mura, hindi siya affordable. And also, yung mga suppliers na kakailanganin mo para mabuo to, hindi siya madaling hanapin. At yung tiwala na hinahanap mo, kasi malaking pera yung ilalabas mo, sobrang hirap niyang gawin. Yun nga lang, talagang it's a matter of how bad do you want it eh. Parang dun siya magmamatter. So kahit may mga risk kang kino-consider, talagang itutuloy mo pa rin kasi gusto mo siya eh. Kaya, saka wala namang mga business na walang risk eh. So, go tayo, pasok. Maraming ang moments na maraming moments na parang, kasi nga sa sobrang dali niya sa imagination. Maraming moments na pag malapit na, pag dyan na yung mga kaba, yung takot na what if hindi mag-work, ganun. So sobrang daming moments na na gusto ko nang umatras talaga dahil din sa nakakatakot yung gusto kong pasukin. Pero naniniwala rin kasi ako na pag hindi ka natatakot sa gusto mong gawin, ibig sabihin hindi pa siya big enough eh. Kaya parang tinuloy ko pa rin. At eto na ang pinagbabawal na technique. Ang tinatawag na OPM. Abbreviation siya ng Other People's Money. Yan ang ginawa ko. Naghanap ako ng kaibigan ko na may mga pera, tapos sabi ko, lapag ka ng pera dito, ito ang potential nating pwede nating makuha. So, ang tawag dyan, other people's money. Yan ang ginamit kong way para ma-manage ang financial risk. Hindi ako mag-isa babagsak, kundi marami kami. Hindi ako ang natalo, kundi kami. Nung nalikom na namin lahat ng funds and na-execute na namin yung imagination lang at first, ito na yung kinalabasan niya. Kung mapapansin nyo, yung pickleball court namin is isa sa mga standard surface courts dito sa Bacoor, Cavite. At hindi siya ganito at first. Nung opening day namin, sobrang tuwang-tuwa ako kasi finally, ito na yung mga ini-imagine ko lang. Tapos yung mga pinaplano lang namin. And also, sobrrang daming tao nung first week pa lang namin, as in nagsana kami ng mga tao kasi libre. Nanlibre kami muna ng soft opening. Kaya ang daming tao pumunta. Tapos pagtapos ng soft opening na libre, wala nang pumunta ulit. Hindi. Marami pa rin pumunta. Tapos
na nagiging okay kami at nare-realize namin, oh, may ginagawa kaming tama nung bumabalik-balik na yung mga tao, nung may mga bago pang mukha na nai-introduce. At sobrang naging okay kasi may mga regulars na kami bumabalik and nagkakaroon na kami ng community within this facility. Pero katulad ng lahat ng iba't ibang storya ng buhay, laging may challenges pa rin. After 1 month of operation, dahan-dahang nasira yung court na pinagawa namin. Parang bumababa yung numbers ng tao na pumupunta kasi sirang-sira na yung court, madulas na nagkakaroon na ng injuries kasi natatanggal na yung pintura niya eh. And for me, sobrang sakit nun kasi hindi pa namin nababawi yung funds na ginastos namin at panibagong problema siya, panibagong takot, panibagong kaba kasi syempre hindi naman tumitigil yung upa, yung bills dito sa facility na to, pero yung operations namin kailangan namin itigil para mapa-resurface at mapa-improve yung court na iniingatan at pinangarap namin. So, naglaan kami ng oras, ng pera para ma-improve yung services namin dito at yung facility namin. And after a month of renovation, bumalik kami ng mas okay at ito na siya. Ito na siya ngayon. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, ito na yung pinaka-perfect form ng aming pickleball facility. At ito rin yung proudest moment ko. Ito rin yung pinaka nagpapa-proud sa akin dito sa business na to. Yung nagre-open kami with standard surface courts, yun talaga. Mas nag-enjoy yung mga tao, mas pinupuntahan kami ngayon. Ayun, nag-focus kami ngayon sa pag-aalaga ng mga clients namin, ng mga regulars namin. Yung paikitungo sa kanila ng maayos para ma-feel nila na safe sila dito at welcome sila dito. So, ayun, ang masasabi ko lang sa mga taong nagbabalak mag-business or mag-start ng sarili nila, kung may resources ka naman, oo, nakakatakot siya. Pero, isipin mo lang, pag di mo sinimulan, may ibang gagawa niyang naiisip mo na yan. Kaya mas maigi nang simulan mo at mag-fail dahil may natutunan ka naman. Pero alam ko na pag mahal mo yan at pag nag-e-enjoy ka dyan sa business na pinasok mo, magiging, hindi ko sinabing madali, pero magiging masaya siya. Siya yung struggles na pipiliin mo. Siya yung hardships na gugustuhin mong mapagdaanan. At yun nga, kasi wala namang mga madaling bagay. At wala namang mga risk na hindi nakakatakot. So, might as well proceed with fear, di ba? At least nasimulan mo at galingan mo, pero hindi 100% guaranteed ang success kahit pag ginagalingan mo. Kasi hindi siya para sa'yo, hindi. Pero yun lang. Enjoyin mo lang yung proseso at alam kong marami kang matututunan whatever the outcome is. So, yun lang. Oo, nakakatakot, pero harapin mo ng takot, di ba? Kaya, kasi hanggang ngayon naman, ako para sa playhouse facility na to, natatakot ako na baka mawala, natatakot ako na baka hindi na kami puntahan ng mga tao. Pero, alam ko na marami ako natutunan. At ginawa ko yung best ko para sa business at facility na to. And, ayun lang, kung bibigyan ko lang ng tagline tong mga nangyari at yung journey naming magkakaibigan dito sa facility na to ay yung play hard and pray hard. Ganun lang kasi laging ginagawa namin yung best namin and kung ano man yung mga hindi namin control nililift up na lang namin kay Lord. I made so much friends because of pickleball and isa yung Playhouse Pickle sa mga nagbigay sa akin ng maraming friends dito sa Cavite. So, yun niya sa akin. Natutuwa kami kasi iba't ibang klaseng friends talaga yung na-meet namin dito sa court. And at the same time, parang kaming naging family. Alam niyo yun, parang everyday na pupunta kami dito. O ano, papalo ba kayo? Lalaro ba kayo? So yun yung pinaka nagustuhan ko. Parang hindi siya exercise, kundi naging family na yung mga tao ko dito ka nakasama sa pickleball. Yun lang, maraming salamat. If you want to visit or if you want to try pickleball, please visit our facility. It's Playhouse Pickle. It's located at Bacoor, Molino Boulevard, behind Fanside Ningnangan. Maraming salamat and come play with us.